أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So inshallah ta'ala mga kapatid sa Islam, nandito na tayo ngayon para ipagpatuloy natin ang part 2. Continuation ng part 2, nag-end tayo kung saan persecute ng Ashabul Ukhdud, yung people of the trench, ang believer na real follower ni Jesus. Ito yung mga sila yung people of the trench, kung saan yung story ng boy and the king. Hanggang sa mayroon nakatakas na isa, hanggang ito ay nag-report sa Roman ano ang ginawa sa kanila sa Yaman ni Dunawas. So narinig ng Roman yon, kahit magkasalungat ang paniniwala ng Roman at saka yung real follower ni Jesus Christ, kasi that time exist na sa Roman ang Trinity. 3 gods, 3 becomes 1, thalathatu akanim. Pero nung narinig ng Rome na yon, kahit na influence na sila, yung mga meron na sila mga falasifa, yung mga doctrines sila may mga wala na doon sa katuruan ni Jesus, katulad ng Trinity, 3 God becomes 1. Itong mga pinersecute na to, ito ay naniniwala sila sa isang Diyos na ayon sa turo ni Jesus at sa mga disipulo niya. So, pero itong mga Romes na to, kahit na-influencean na sila sa turo ni Paul, kung saan siya nag-exist, siya nag-input ng tinatawag na Trinity, 3 gods become 1. Tapos sa time ni Constantine, after 300 years, tinatawag dito sa Council of Nicaea, na mas in-strengthen yun, ang ganun paniniwala. Kahit ganun pa man, ang narinig ng Rome, they are Christian, na ginawa sa kanila yun ni Dunawas, talagang pumasok ang pride ng being a Rome as a Christian. So sabi nila, mahirap ka na namin kayo tulungan dahil sa napakalayo ng Rome sa Yaman. Pero kung gusto mo, susulatan namin si Najashi, itong sa Abyssinia, Negus, at siya ang tutulong sa inyo. Nang pumunta siya doon at nire-request ang Rome na to kay Negus, anong ginawa ni Dunawas sa story ng King and Boy, sa Ashabul Ukhdud, yung people of the trench, hanggang sa ang nangyari ay nagpadala dahil malapit si Najashi that time, malapit siya sa Yaman eh. So nagpadala si Najashi doon para gerahin itong si Dunawas, na pinadala niya si Abraha at Aryat. Itong si Abraha, ang description ni Abraha, siya ay pandak, medyo pandak, pero mataba sa chubby. At si Aryat naman, siyang general, Raisul Jaysh. Siya yung general ng sundalo, ng mga army, na sundalo na military that time. Siya ay mahaba ang kamay, na tin ang kanyang pangangatawan. Mas matangkad siya kay Abraha. So nang pumunta sila doon para girahin siya, yung leader, nang natalo si Dunawas, hindi niya matanggap sa sarili niya, siya ay nagpakamatay. Tumalon siya sa dagat, sa Red Sea. So tumalon si Dunawas sa Red Sea, nagpakamatay siya after sa ginawa niya, nagkiklaim siya Diyos siya, at pinapersecute niyang believer dahil naniniwala sa oneness of God, nagkaisahan ni Allah Ta'ala, gumawa siya ng trends, and here comes nang ginera siya, natalo siya, nagpakamatay siya dahil sa hindi niya matanggap. Okay. So nangyari ng ganon, after no, naging leader na si Aryat sa Yemen, at nang tumagal-tagal, meron nag-revolt sa kanya, kay Aryat. Dahil ito si Abraha, gusto niya rin gusto niya rin makuha ang position ni Aryat. So mayroon mga iba nagpapalabas na nagre-rebel against kay Aryat. So lumabas na pala ito yung founder ng gustong maging mutineer sa kanya, ito si Abraha. So ang sinabi ni Aryat kay Abraha, wag na tayo magdamay. Kung galit ka sa akin, gusto mo kunin ang posisyon ko, magmubarasa na lamang tayo. Ang mubarasa ay mag-fight tayong dalawa. Para hindi masayang ang ating mga army, mamatay, tayo na lang dalawa mag-fight. Sinong mananalo, siyang king, at sinong matatalo, siyang magiging bata. Sabi ni Abraha, sige, payag ako. Sabi niya, walang makikialam, dalawa lang tayo. So, naggera sila dalawa. Mubarasa, duel sila. Pero to si Abraha, meron siyang, naghida.
Nag-deceit siya. Siya ay kadaon, deceiver. Sabi niya sa mga bata niya, pag nakita nyo, kasi alam niya, mahihirapan siya manalo eh. Kasi mahabang mataas na tao si Ariat eh. Samantala siya ay pandak, chubby siya, bigat pang katawan niya. Kung sabihin sa mga bata niya ganito, pag nakita nyo ako nananalo, hayaan nyo lang ako. Matalo ko siya. Pero pag nakita nyo ako natatalo na, tumalon na kayo doon at patayin nyo na si Ariat. So talagang win-win. Ayaw niya ng win or lose. Gusto niya siguradong win. So yun ang ginawa ni Abraha. So nangyari, nag-duel na sila ganyan. So nangyari nang tinamaan ni Ariat kasi mataas nga si di ba? Mataas nga si Ariat nang pag ganyan niya kay Abraha, tinamaan ito sa ilong. So nahiwa ang nose niya kaya tinatawag siya Abraha al-Ashram. Ashram means yuqta'u unufu bisabab al-mubarasa bainahu wa baina Ariat. Ibig sabihin tinamaan tinamaan ng kanyang unuf, yung ilong niya bisabab al-mubarasa. Dahil sa mubarasa bainahu wa baina Ariat, between him and Ariat. So, tinamaan, so kaya pinangalan siya al-Ashram. Ashram means the broken nose. Broke ng kanyang nose. So tinawag siya Abraha al-Ashram. So na nakita ng mga bata ni Abraha, siya ay natalo na, tumalon na sila at pinatay nila si Ariat. At nang namatay si Ariat, nakita ng mga tao ang pangdadaya ni Abraha, wala na silang choice dahil kailangan ng may leader. At whether they like it or not, gusto man nila hindi, kailangan nila mag-submit kay Abraha. So ngayon, here comes si Abraha naging leader ng Jaysh, ng sundalo noon at that time sa Yaman. So itong si Abraham, marami siyang pangarap sa buhay. Narinig niya na kung gaano ka-holy itong Kaaba, kung gaano to ginagalang ang Kaaba. So ang ginawa niya, dahil nainggit siya, dahil Christian nga siya, di ba? Gusto niya, nagpagawa siya ng pinakamalaking kanisa. Kanisa ito ay church. Malaking kanisa, kabir. Dakham, masyadong malaki yung kanisa na to pinagawa niya para parang matuon ang attention kasi narinig niya ng Makkah, pinupunta ng tao, nagsasircumambulate ang tao doon, parang gusto niyang kunin ang attention as a Christian, kunin niya yung attention ng tao papunta doon sa kanisa sa Yaman. So naggumawa siya ng parang napakalaking na dome na Christian church, di ba? So mayroon isa ang ginawa niya dahil believer siya. Hindi niya matanggap itong ginawa ni Abraha. Ang ginawa niya, masintabi lang, ang ginawa niya ay tumai siya at tinapunan niyang tae ang church na to na ginawa ni Abraha. So out of anger ni Abraha, nagalit talaga siya. Parang hindi ginalang ang church na ginawa niya, this is holy na ganyan. Nang nalaman niya ay believer kung saan ang gumawa na to ay from Quraysh. Nagalit siya, ang ginawa niya sa revenge niya, gusto niya mag-revenge, gusto niya ngayon ay sirain ang Kaaba. Yung naisip niya, gusto niya nang sirain ang Kaaba dahil hindi niya matanggap ang ginawa. So nag-ready agad siya. Kasi that time, napakahirap mo talunin pag ikaw ay mayroon feel. Kasi diyan nakilala ang mga Persia. Kaya 'di ba sinasabi natin pag sinabing Persia, pangalan pa lang manginginig ka na. Talo pang USA pag Persia. Pangalan pa lang manginginig ka na, 'di ba? Superior sila that time. 'Di ba? Kung sa time natin ngayon, sila ay USA or China. Na superior sila. Kasi dahil pag sa gera, mayroon sila matalo dahil mayroon silang dalang-dalang alfil. Itong tinatawag na meron silang kasama sa combat na napakalaki ng elepante. Hanggang hindi mo mapapatay ang elepante, mahirap mong patalunin 'yon. So, nagdala siya ng maraming elepante. Anong reason? Yun ay para sirain hilain ng Kaaba. So, yun ang mission niya ay hilain ng Kaaba, ng field. So, papuntang Makkah from Yaman, dali-dali siya pumunta kasama mga troops niya. Doon pa lang, sa gitna ng daanan, before umabot siya doon sa Taif, pagdating niya sa Taif, kasi Taif malapit na sa Makkah eh. Di ba? Diyan mismo yung iba, diyan sila, pumapasok ng Umrah or Hajj, meron diyan sa Hada, sa Taif, diyan na sila pumapasok ng ihram nila. So, ang Taif malapit din sa Makkah. So, nakita niya nang malapit na siya sa Makkah, mayroong mga nag-resist sa kanya na kumalaban kay Abraha al-Ashram. Kaya lang, katulad ni Nufail, di ba, na nag-resist sa kanya pero natalo dahil maliit na grupo lamang, hindi makalaban sa superpower na
dala-dala ni Abraha, napakarami, di ba? So, ang nangyari kay Nufail, na-captured siya. So, before ang mga na-captured si Nufail, nag-reach sila ng Taif, meron isang lalaki doon sa Taif na nakita niya, mahirap naman kalabanin tong si Abraha al-Ashram. Instead na kalabanin niya, ang ginawa niya, sinabi niya, magiging murshid ako sa inyo, tour guide. Ituturo ko kayo dahil hindi nyo pa nakita ang Kaaba, ang Makkah, ituturo ko sa inyo saan papunta ng Makkah. Kasi si first time to ni Abraha eh. So, inasisan niya ang mga tao dito. Itinatawag na ang pangalan niya si Abu Rughal. Si Abu Rughal, hindi pa sila nakalabas, gusto niya nga i-assist dahil natakot na siya, di ba? Sa laki ng sundalo ni Abraha at nahuli na rin si Nufail na kumontra, nag-resist. Natalo siya, nakuha sa as captives. Ngayon si Abu Rughal, ginamit niyang isip niya, sabi niya, magiging guide na lang ako para sa inyo. So dahil sa ginawa niya, hindi pa sila nakalabas ng Taif, siya ay namatay. Sa kadahilanan siya ay namatay. Galit na galit ang tao sa kanya na ang ginagawa ng tao na gumawa sila na parang itsura ni Abu Rughal sa grave niya na binabato nila sa galit nila kay Abu Rughal. Dahil ang tao na to traitor, bakit ituturo siya ng Kaaba? Dahil siyempre, Kaaba yun eh, bahay ng Diyos eh. Diba? Sabi nga, di ba? Ancient yan sa time pa ni Adam. From the beginning, yan ang center ng mundo. Ginawa yan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinili ni Allah ta'ala. Kasi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Quran, yakhluqu man yasha wa yakhtar. Si Allah, lilikain niyang gusto niya at pipiliin niyang gusto niya. Okay? Pag sinabi kasi ikhtiyarullah, ito ay choices ni Allah ta'ala. Siya ay prerogative niya. Imtiyazullah. Imtiyazullah, ibig sabihin, prerogative ni Allah. Diba? Katulad ng tao, lahat ng tao ay pantay-pantay. Mutasawi, lahat ay pantay. Pero sa lahat ng tao, pinili ni Allah Ta'ala ang believer na naniniwala sa Kanya. Out of sa believer, pinili ni Allah Ta'ala ang tinatawag na muttaqun. Ang muttaqun ay may takot sa Kanya. Ito yung tinatawag na awliya, yung friends ni Allah Ta'ala. Out of awliya, na pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala naman ay ang mga propeta. Kaya 124,000 prophets. Out of 124,000 prophets, pinili ni Allah Ta'ala most superior sa kanila, mas chosen by Allah Ta'ala, pinili niya ang messenger. So, ang messenger ay mas superior kaysa prophet. Kasi ang prophet, bakit superior ang messenger? Kasi ang messenger, pinadalan sila ng law. At sila ay munaffidul amar min Allah Ta'ala. Munaffid. Ibig sabihin ng munaffid, they are implementer. Nag-i-implement sila ng law, galing kay Allah, sila ay muballig. Nagpipreach ng law. Hindi katulad ng prophet, they are following the law of the messenger. For example, si Moses, meron siyang law, binigay sa kanya ni Allah, ay ang Torah. So may law, commandments. Pero si Harun, na kapatid ni Moses na panganay sa kanya, prophet lamang siya, hindi siya messenger, dahil finapalo niya lamang ang law ni Moses. Walang revelation dumating sa kanya, walang new law, kaya mas superior ang messenger kaysa prophet. Ang messenger pwede siya maging prophet, pero ang prophet never siya magiging messenger. Okay. Kaya ang out of messenger, they are 315 messenger lamang pinili ni Allah Ta'ala. So out of 315 messenger, only 25 were mentioned in the Quran, and out of 25, only 5 are the best. Tinatawag sila sa loob ng Quran, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. They are 5 best messenger. Sino-sino sila? Prophet Noah. Sino pa? Alayhis salam. May the peace and blessings of Allah be upon him. Pangalawa, sino? Si Prophet Abraham. May the peace and blessings of Allah be upon him. Pangatlo, sino? Si Prophet Moses. May the peace and blessings of Allah be upon him. At pangapat, sino? Prophet Jesus. May the peace and blessings. So Jesus kasama siya sa pinaka the best 5 messenger. At ang last sa kanila, but not the least, si Prophet Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. May the peace and blessings of Allah be upon him. So may the peace and blessings of Allah be upon them all. Lahat sila tinatawag ulul azmi minar rusul. So out of 5 na to, pinili ni Allah Ta'ala ang dalawa to become his intimate friend, Khalilullah. Ang Khalil ang pinakamataas. A'laha minal mahabba. Minal habib. Al-habib kasi mahal ka ni Allah. Tayo Habibullah, siya ay Habibullah, mahal ni Allah. Pero ang a'laha, pinakamataas sa Habib, ito yung khulla. Khulla means intimate, Khalil. Intimate friend ni Allah. Dalawa lang nakaabot ng intimate friend ni Allah. Si Prophet Abraham at saka si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And out of the two, Allah chosen Prophet Muhammad among the best of all.
Di ba? Nang sinulat ni Michael J. Hart, 100 person, sinulat ni Michael J. Hart, 100 best tao sa buong mundo. Naging statesman, both secular level, both in regarding spiritual level. Inipon niya lahat sa mga the best na tao, historian, lahat, mga dictators, lahat inipon niya. Nagpili lang siya ng 100. Kasama na doon sa criteria si Jesus Christ and Prophet Muhammad. Nag-end up si Michael J. Hart sa dalawa. The best of the best na human being lumakad dito sa mundo. Nawi sa dalawang conclusion between Jesus Christ and Prophet Muhammad. Sabi niya, I as a Christian, sabi ni Michael J. Hart, I as a Christian, I rather chose Jesus Christ than Muhammad because I am a Christian. But itong ginawa ko tong book na to, yung collection na to, nag-research ako ng katotohanan about the best of mankind na lumakad sa mundo. Ang problem, kung pipiliin ko Jesus Christ as a Christian, hindi magkakaroon ng integrity ang ginagawa ko dahil Christian ako. Kasi sa base sa evidence na ang sinusunod natin dito para piliin ang the best human being na lumakad sa mundo. Kasi sabi niya, in both character, Jesus Christ and Muhammad are the same. But the problem is, pag titignan mo dalawa, meron pagkakulangan sa time ni Jesus Christ at kompleto sa time ni Prophet Muhammad. For example, ang pinaka-different ni Jesus Christ at saka Prophet Muhammad, Jesus Christ was not a statesman. Never siya naging statesman. And Muhammad was. He was a statesman like Moses. He implemented the law of God. Diba? God chose him to be the implementer of the law. Secondly, si Jesus Christ, dumating siya sa kaum niya and they denied him. And according to St. Matthew, di ba? Jesus Christ came to his own, but his own received him not, but not Muhammad. He is received by his people. Everyone loved him. So naging ruler siya, naging statesman siya, just like Moses. So sabi niya, I myself, regarding sa character, they are both the same prophet of God. But for me, as a Christian, I rather choose Jesus Christ. But for me, as a researcher, di ba? Ng ganitong klase ng mga the best of the best na pinili ko, according sa research ko, ang pipiliin ko ay si Prophet Muhammad to be the best of the best. That's why Allah Ta'ala sinabi niya, Ya Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim. O you, O Muhammad, innaka, katotohanan niya Muhammad, verily you, O Muhammad, innaka la'ala. Nilagyan ni Allah ng dalawang taukid. Taukid means to emphasize. To emphasis. Nilagay ni Allah Subhanahu wa ta'ala, ganon ka the best Prophet Muhammad. Sabi ni Allah Ta'ala, Ya Muhammad, katotohanan ikaw, at katotohanan talaga ikaw ang pinaka-the best high standard of character. So ngayon, kung si Prophet Muhammad ang high standard, best of character, paano natin malalaman if you are a Muslim or new a Muslim ka? Except, pag-aralan natin ang biography ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya that's why itong ginagawa natin ngayon. Enable to love Prophet, kailangan natin malaman. Kasi as a human being, tayo ay no man is an island. Tayo ay hindi tayo pwede mabuhay ng isa. La yaishu na biduni inas. Hindi tayo nabubuhay without any inas. Wat ta'aruf. Wal uns. Al uns, ito yung being acquainted with each other. Ito yung magkikilala tayo. Magta'aruf, ito acquaintance. Okay? Knowing each other to live in community. That's why every human being na kailangan sila as a leader. That's why Allah Ta'ala chose a leader for us. Uswatun hasana. The best of our leader ay prophets. Ulaika hadallah. These prophets are the guided ones. Fabihudahu muqtadi. And then Allah says, follow their guidance. So sabi ng Allah Ta'ala, follow the guidance of the prophet. The problem is, pag di natin pinag-aralan ng mga prophet, to whom we follow? Sino ipa-follow natin? Di kukuha tayo ng Hollywood. Kukuha tayo ng artista. Nakikita mong tao, di ba? Pagka-fanatic ng tao, pag ang idol niya nagbuhok ng manok, magbubuhok din siya ng manok. Kung idol niya Slapshot, Slipknot, na ganon Slipknot. Kung idol niya Bob Marley, ganyan ang buhok, idol niya. Anong ina-idol niya? Yun ang ginagawa niya. The problem is hindi natin alam. And maalasaf, unfortunate, nakakalungkot siyempre, especially sa mga Muslim area, pag ang mga tao ay lack of knowledge, mga kabataan, hindi nag-aaral sa mga prophet, lalo na sa sira ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang nangyayari, they follow other than the prophets. So, walang guidance doon. Ang guidance kasi tunay na guidance na sinabi ni Allah, follow the footstep of the prophet. So, kaya natin pinag-aaralan to. So, Allah Ta'ala chose Prophet Muhammad among the best of the best.
Katulad ng pagpili ng Allah Ta'ala, sa lahat ng araw, ang lahat ng araw ay the best. Dahil Allah Ta'ala created the day and night. But out of, for example, all the months created by Allah, 12 months. But for 12 months, mayroon 4 months. Apat na buwan na the best sa the best. Diba? Kasama dong Muharram, ang Shawwal, diba? Yung Ramadan. Ito mapinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. The best sa ng apat na to. Dahil sa apat na to, pinili ni Allah Ta'ala ang the best of the month is yung month ng Ramadan. After ng month Ramadan, pinili ni Allah the best of Hajj and Hajj ng Dhul-Hijjah. Diba? So, months ng Hajj. Tapos sa araw, lahat ng araw the best. Diba? Pero mayroon araw, pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, the best of araw ay tuwing Friday. The best of the araw that time naman ay Saturday. Diba? Pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yakhluqu man yasha' wa yakhtar. He chooses whom He wills and He created whom He wills. Nasa kanyang prerogative, wala sa atin. So, ganun mga kapatid. And that's time, kasi pag sinabi mong pinili ni Allah Ta'ala sa kanyang prerogative, wala tayong choice doon. Dahil yun ay hindi sinabi dahil yun ay pinili ni Allah, may power ka matatagpuan nun. For example, Makkah. Punta ka nun sa Makkah, makikita mo may power, may kakaiba sa Makkah. No. Kaya pinili ni Allah Ta'ala Makkah, pag sinabi niya bless ang Makkah. Hindi na walang pagka-bless niya, kaya anong gawin mo? Remember mo sa time na nakuha ni Omar Khattab radiyallahu ang Jerusalem, Ilya, ang ginawa ng mga Diyos out of hatred, di ba, sa Muslim, ginawa nilang ghubala. Ang ghubala ay ginawa nilang tapunan ng basura. Ang Baitul Maqdis. Itong Baitul Maqdis saan nag-ascended si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung tinatawag night journey, Isra wal Mi'raj, ginawa nilang zubala. Pinangtatapunan nila ng basura. Pero nang dumating si Umar Khattab doon, ang daming basura doon. Nawala bang pagkahuli ng Baitul Maqdis? Jerusalem? Hindi. Kahit anong ginawa nila, never mawawala dahil ang sabi ni Allah, yan ay bless, nasa Kanya, nasa Allah Ta'ala prerogative. Okay. So, ganun si Allah Ta'ala. He created whom He wills and He chooses whom He wills. So, nagalit itong mga tao kay Abu Ruqal dahil sa ginawa niya, ganun ang ginawa niya. So, yun nangyari, pagdating ni Abu Ruqal doon, namatay siya. So, ginawa ng tao, gumawa ng katulad ng itsura niya, sinistone nila. So, nang dumating tong si Al-Abraha doon sa Taif hanggang mapunta na siya, malapit sa Makkah, kinuha niyang 200 camels who belong. Kaninong 200 camels na to? Ang may-ari ng 200 camels na to. Kanino? Kay ang may-ari ay sa lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino? Si Abdul Muttalib ang may-ari ng camels na to. Inshallah, papalapit na tayo sa sira ni Propeta Muhammad. Papalapit na tayo ngayon kay Propeta Muhammad. Ito yung si Abdul Muttalib. Kung nalalaman nyo, si Prophet Muhammad pinanganak sa Sa'amul Fil, sa Year of the Elephant. Itong event na to, dito rin pinanganak si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kinuha ni Abraha ang 200 camels. Nang nalaman ni Abdul Muttalib, kinuha ni Abraha ang 200 camels, pinuntahan agad ni Abdul Muttalib si Abraha. Si Abraha nasa labas ng outskirts of Makkah. Nakaupo siya sa throne nang nakita niya si Abdul Muttalib na uncle ni Prophet Muhammad, ay apo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakita niya gwapo si Abdul Muttalib, kagalang-galang, nagulat si Abraha. Usually si Abraha pag nag-receive siya ng mga guests sa kanya, nataas ng throne at hindi siya bababa. Titingnan ka lang niya galing sa taas. Pero nakita niya si Abdul Muttalib, subhanallah, na-impress siya sa katangian ni Abdul Muttalib, bumaba siya sa throne. Hindi niya rin naisip paangatin doon sa throne, baka i-level sa kanya, ayaw niya ganun. Pero mismo siya bumaba siya sa throne, umupo siya sa mat kung saan kasama si Abdul Muttalib. At ang expected niya, nang dumating si Abdul Muttalib, expected niya doon ay magmamakaawa sa kanya, makikiusap na wag sirain ang Kaaba. Nang nagulat siya, nang sinabi ni Abdul Muttalib, naparito ako para sabihin sa'yo, kukunin ko yung 200 camels na ako ang may-ari. Nagulat si Abraha. Tumawa siya. Sabi niya, alam mo ba, Abdul Muttalib, nang nakita kita, paparating ka pa lang, kagalang-galang ka. Gusto kitang galangin, na grabing respeto ko sa'yo. Bumaba ako sa throne para dito lang. Pero na ngayon nagsalita ka, nagulat ako. Akala ko dumating ka dito para magmakaawa sa akin. Kasi alam mo, kaya ako nandito, sisirain ko na yung Kaaba nyo. Sisirain ko yan. At nandito ka, akala ko makikiusap ka, magmamakaawa ka, luluhod ka sa akin para hindi ko sirain. Pero nagulat ako, kukunin mo lang pala ang camels mo 200. Sabi ni Abdul Muttalib, alam mo Abraha, yung mga camels na yan, ako may-ari niyan. Ako may-ari. Kaya
kinukuha ko dahil ako may-ari. Kukunin ko. Yung bahay ng Kaaba na yan, ang may-ari si Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin ang magdi-defend yan. So, hindi nyo naintindihan ni Abraha. So, nangyari, nang umalis na si Abu Talib, sabi niya, bigyan niya. Sige, sabi ni Abraha, sige, bigyan niya yung 200 camels niya. Nang umalis si Abdul Muttalib, dumating siya doon sa Kaaba, sa mga Makkah, sabi niya sa mga tao, huwag kayong lumaban, hindi tayo lalaban, lahat kayo, umakyat kayo sa bundok. Umakyat siya sa bundok, at doon mismo siya nag-pray sa door ng Kaaba, sabi niya, Ya Allah, bahay mo to, protektahan mo ya Rab, tulungan mo yung bahay mo, ikaw may-ari. So umakyat si Abdul Muttalib sa taas, pinaakyat na ng mga tao sa taas ng bundok para hindi madamay, at siyang pinakalas at tinitingnan niyang Kaaba, umiiyak siya hanggang papalapit na si Abraha sa Kaaba. Ang ginawa ni Nufail, nakilala ni isang driver ng field, at nang nakatakas siya na si Unais, nakilala niya si Unais, yun din naging rason, naging mediator, wasitatun, para makausap ni Abdul Muttalib si Abraha through Unais. Dahil kay Nufail, kasi si Nufail magkilala at saka ni Abdul Muttalib na ginawang captive si Nufail dahil nakipaggera kay Abraha. So ang ginawa ni Nufail na nakatakas siya, nakita niya malapit na yung Kaaba, lumapit siya sa tenga ng Phil, at sinabi niya sa Phil, sabi niya, alam niyo ba saan kayo papatungo? Inutos kayo para sirain ang bahay ng Allah. Kayo ay nilikha ni Allah. Matakot kayo. No, tumigil. Sabi na nga, tumigil ang elepante, ayaw gumalaw. Nagulat si Abraha, pagpapadidiretso niya yung elepante sa Kaaba, ayaw, uupo ang elepante, ayaw gumalaw. Pero pagpapatalikod niya, tatakbo ang elepante. Wala siya kahit pinagtutusok nila na ayaw ng elepante, walang magawa si Abraha. Pilit niya, kasi yun ang panghila nila na sa Kaaba, yung elepante na yun, wala siyang magawa. Pagpapatalikod sa Kaaba, tatakbo ang elepante. So hanggang walang magawa si Abraha, doon na nag-reveal si Allah subhanahu wa ta'ala. Nang reveal ni Allah Ta'ala, alam tara kayfa fa'ala rabbuka ashabil fil. Hindi mo pa alam kung paano nagdeal ang Diyos mo Allah sa mga ashabul fil. Alam yadsa'al kaidahum fi tadlil. At hindi mo ba alam kung paano ginawa ni Allah Ta'ala ang kanilang kaidah, ang plano nila sirain ng Kaaba? Tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. At pinadalahan sila ni Allah Ta'ala ng ababil. Ito yung mga ibon na ibang itsura niya, ang bunganga niya parang leon. Lumabas lahat sila sa dagat. Tapos may dala silang sijil na parang bato na maitim na matigas na bato, at hinulog sa kanila. Every time mayroon tatama ng bato na yon, nagiging skeleton sila, namamatay, nagkakahiwa-hiwa yung dito nahuhulog mga intestine dahil sa Tayran Ababil na inalabas ni Allah Ta'ala galing sa dagat. Naubos sila, namatay. At isa sa naubos na matay hanggang sa tumakbo si Abraha, hindi niya makayanan, nasa taas siya at tinamaan ng kanyang kamay, nagkahulog-hulog yung mga kamay niya, nasira dito, hanggang sa nahulog na siya sa kabayo, namatay si Abraha. Yun ang ginawa sa kanila ni Allah Ta'ala. Doon sa Kaaba ay protected ni Allah Ta'ala. Inshallah Ta'ala, sa next na, dahil namatay na si Abraha, ito yung tinatag na Amul Fil sa sa year ng elephant. Dito rin pinanganak si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So next, pag-uusapan natin ay tungkol na kay Abdul Muttalib. Paano naging apo ni Prophet Muhammad si Abdul Muttalib na galing kay Hashim. Okay, so inshallah subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.